Magandang araw sa iyo. Alam mo, may mga imahe sa kasulutan na parang isang eksena sa pelikula. Tumatatak talaga. Oo, yung mga hindi mo makakalimutan. At para sa pag-usap natin ngayon, binigyan mo kami ng isa sa mga pinakamatingkad dyan, yung babaeng nararamtan ng araw mula sa Aklat ng Pahayag. At yung mga source mo napakalalim ng paghimay sa bawat detalye. Talagang bawat detalye. Kaya heto yung mission natin. Himayin natin kung sino ba talaga tong babaeng ito. Anong ibig sabihin ng araw na suot niya? Yung buwan sa paa niya at yung korona. Ano ba yung kwento sa likod nito? Simulan na natin? Saktong-sakto yung sinabi mong parang pelikula. Kasi ganun talaga ang dating. Pahayag 12.1. Isang dakilang tanda ang lumitaw sa langit. Isang babaeng nararamtan ng araw. Grabe ang opening. Na ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at sa kanyang ulo ay may isang koronang may 12 bituin. Napaka-enggrande, di ba? At syempre ang unang tanong ng lahat, Sino siya? sino siya? Oh, yan agad. Kasi alam mo, ang unang papasok sa isip ng marami, baka si Maria, yung ina ni Jesus? Laging ganon. O kaya naman, Ang buong lahi ng Israel. 'di ba? Pero parang mas malawak ba diyan yung sinasabi ng mga materyales mo? Mas malawak at mas malalim. Sabi nga sa research mo, bagamat may koneksyon siya kina Maria at Israel, hindi lang siya yon. Ang babae raw ay simbolo ng bayan ng Diyos na tumanggap sa pangako ng Mesiyas. So hindi lahi ng dugo. Hindi. Isipin mo siya bilang isang spiritual na lahi. Ang nag-uugnay sa kanila yung pangako. Isang pangako na nagpasalin-salin. Ibig sabihin, hindi ito nagsimula sa bagong tipan. Hindi talaga. At dito nagiging interesante. Kinokonekta ito ng mga source mo pabalik sa pinakaunang aklat sa Genesis. Sa Genesis pa, Oo, Genesis 3:15, yung eksena pagkatapos ng pagbagsak sa kasalanan. May binitiwan ng Diyos na pangako. yung tukol sa ahas. Eksakto, na ang supling ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas. Dito pa lang may laban na. May babae at may ahas. Mortal na magkaaway at yung supling niya, si Jesus, ang tatapos sa laban. Wow. So hindi lang pala siya isang tao, isa siyang parang konsepto, isang linya ng katapatan mula Genesis hanggang sa simbahan. Ang laki ng sakop niya. Napakalaki. Pero paano eksaktong pumasok yung Israel sa larawan? Magandang tanong yan, kasi dyan nagiging mas malinaw. Yung pangako sa Genesis hindi lang basta binitiwan, ipinagkatiwala yan sa isang partikular na linya. Kina Abraham. Kina Abraham, tapos kay Isaac, tapos kay Jacob na siya ngang si Israel. Kaya ang bansang Israel, kumbaga, ang naging sinapupunan na nagdala ng pangako. Sila yung magluluwal sa Mesiyas. Teka, linawin lang natin para sa'yo na nakikinig. So, parang sinasabi ng sources na hindi porket Israelita ka, kasama ka na sa babae. Ganun ba? Eksakto. Meron pang inner circle. Parang may filter. Oo, may filter. May mga halimbawa pa nga. Si Ishmael, anak ni Abraham, pero kay Isaac lang nagpatuloy ang pangako. Tama. Si Esau, anak ni Isaac, pero kay Jacob o Israel lang nagpatuloy. Malinaw na hindi ito tungkol sa dugo, kundi sa pananampalataya. Ang babae ay yung mga tunay na naniwala sa loob ng Israel. Sila yung espiritual na Israel. Okay, klaro na. Kaya pala napakagrandyoso ng itsura niya. Dahil kinakatawan niya yung buong kasaysayan ng katapatan. Tama. Okay, himayin natin yung kasuotan niya, kumbaga. Unahin natin yung pinakamatingkad. Bakit siya nararamtan ng araw? Napakaganda ng simbolismo niyan. Sabi sa sources, ang araw ay simbolong mismo ng Diyos. At partikular ni Hesukristo bilang ang tunay na ilaw. May sinipi pang ang talata dyan. Oo, awit 84:11. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. So, hindi lang siya basta pinoprotektahan ng liwanag. Suot niya mismo ang liwanag. Yan yung punto. Ang ideya kasi, yung Ama hindi natin direktang nakikita. Pero yung kaluwalhatian niya, sumisikat sa pamamagitan ng anak. Ang anak ang salamin? Eksakto. Kaya yung nararamtan ng araw, ito yung konsepto sa Roma na magbihis kay Kristo. Ang simbahan o ang tapat na bayan nababalutan ng pagkakakilanlan ni Kristo. Kapag tiningnan mo siya, si Kristo ang makikita mo. Ang liwanag at katuwiran ni Jesus mismo. Sunod, yung buwan sa ilalim ng kanyang mga paa.
Aaminin ko, ito yung medyo palisipan para sa akin. Ang unang naiisip ko, kapangyarihan. Tinatapakan niya. Pero parang iba yung sinasabi ng sources mo. Iba nga. At dito talaga ang ganda ng simbolismo sa mga materyalismo. Hindi lang siya tungkol sa pagtapak. Isipin mo, ano ba yung katangian ng buwan? Wala siyang sariling liwanag. Ayun, sinasalamin lang niya ang liwanag ng araw. Okay. Gets ko na kung saan to papunta. Ganon na ganon daw ang papel ng mga saksi. Si Jesus, di ba tinawag siyang tapat na saksi? Oo, sa pahayag. Ang mga sumusunod sa kanya nagiging saksi rin. Hindi sila yung ilaw, sinasalamin lang nila yung liwanag at katotohanan na galing kay Kristo, ang araw. Parang sila yung buhay na patunay. Yung buhay nila ang nagpapatotoo sa liwanag. Eksakto. At may isa pang layer dyan. Yung buwan, kailan siya nagninining? Sa gabi, sa dilim. At ang gabi sa Biblia, madalas yan, panahon ng pagsubok, pag-uusig, yung kapigatian. Sa gitna ng kadiliman, yung patotoo ng mga saksi, yung buwan, ang nagsisilbing tanglaw. Ang galing. Sila yung nagpapatunay na posible ang utos ng Diyos, na direktang kontra sa sinasabi ni Satanas. Sila yung tinatawag sa sources mo na mga unang bunga. Hindi ko natitingnan ng buwan sa parehong paraan. At panghuli, yung corona. 12 bituin. Ito na siguro yung pinakamadaling hulaan. 12 tribo o 12 apostol. May connection sa pareho, pero mas nakatuon sa konsepto. Ang mga bituin daw kumakatawan sa mga saksing martir at sa otoridad ng mga apostol. So yung mga nagturo ng daan. Oo, yung buhay nila at maging yung kamatayan nila naging parang mga bituin sa madilim na gabi. Itinuturo nila ang daan. At yung corona, simbolo ng tagumpay. Tagumpay at otoridad. Binanggit pa nga yung Daniel 12.3 na yung mga nag-akay sa marami tungo sa katuwiran ay magniningning na parang bituin. Oo. At may dagdag pa, yung mga anghel ng 7 simbahan sa pahayag, yung salitang Griego doon ay angelos. Pwedeng mensahero. Mga leader ng simbahan. Posible. Kaya oo, yung 12 bituin, ito yung buong pundasyon ng bayan ng Diyos mula sa mga patriarka hanggang sa mga apostol na pinangunahan ng mga tapat na saksi. So nabuo na natin yung larawan. Ang babaeng, simbolo ng katapatan, nakabihis kay Kristo, nakatayo sa patotoo, kinoronahan ng tagumpay. Pero alam mo, sa bawat bida. Laging may kontrabida. Laging may kontrabida. At sabi sa sources mo, para lubusan nating makilala ang nobya, kailangan nating makilala ang kabaliktaran niya. Yung patutot sa pahayag 17. Siya nga. At yung paghahambing sa dalawang ito ang sentro ng buong laban. So, paano sila pinag-iba? Ano ang naghihiwalay sa tunay sa huwad? Napakalinaw. Unahin natin ang nobya, ang bida natin. Ang katangian niya, katapatan. Sinasabi sa sources na isa lang ang tinatanggap niyang binhi. Binhi. Ang salita ng Diyos, na galing lang sa nobyo niya, si Jesus. Walang halo, dalisay. At handa siyang mamatay para sa katapatan na yan. Purity and fidelity. Paano naman yung kabaliktaran? Ang babaeng bayaran, siya yung simbolo ng kompromiso. Nakikiapid kay Satanas. Ibig sabihin, tumatanggap siya ng ibang aral, ibang ideolohiya, para lang sa kapangyarihan at yaman. At siya yung umuusig. Siya pa, inilarawan siyang lasing sa dugo ng mga martir. Siya ang kumakatawan sa lahat ng uri ng pagtataksil sa Diyos. Grabe yung bigat ng imahe. So, ano ang endgame ni Satanas dito? Bakit kailangan niyang sirain yung orihinal? Ito ang pinakalayunin niya. Ayon sa research mo, sirain o dumihan ang nobya. Kasi kung magtatagumpay siya, Anong mangyayari? kung mapipilit niyang tumalikod ang nobya, kung mapapatunayan niyang hindi pala kayang maging tapat ng pinakamamahal ni Kristo, mapapatunayan niyang mali ang Diyos. Teka, paano magiging mali ang Diyos? Kasi yung argumento ni Satanas mulat sa pool, ang mga utos mo napakabigat, walang makakasunod niyan. Okay. Ngayon, kung yung nobya mismo ay tatalikod, para na ring sinabi ni Satanas, kita mo na,
Tama ako, imposible yung utos mo. Kung mapapawalang bisa niya yung batas ng Diyos, naniniwala siyang makakaiwas sa hatol. Ang kanyang huling desperadong alas. Oo. Pero hindi siya nagtatagumpay base sa kwento. Dahil sa katapatan ng nobya. Eksakto, hindi siya nagtatagumpay dahil sa mga saksing martir. Sila ang ebidensya. Ang buhay nila na minamahal ang Diyos at kapwa hanggang kamatayan ang nagpapatahimik sa akusasyon ni Satanas. Alam mo, may isa pang punto sa sources mo na parang nagbibigay ng karagdagang lalim dito. Yung paghahambing sa luma at bagong tipan. Oo, at napakahalaga niyan. Yung Israel sa lumang tipan, inilarawan bilang ikinasal sa Diyos. Nagkaroon ng tipan, ang selyo, dugo ng hayop. Pero nasira yun. Nasira dahil sa di pagiging tapat ng mga tao, parang asawang nangaliwa, kumbaga. At dito na pumasok ang bagong tipan. Tama! At ang pagkakaiba ay nasa dugo. Ang bagong tipan itinatag sa sariling dugo ng nobyo, si Jesus. At ang tipan hindi na isinulat sa bato na pwedeng mabasag. Isinulat sa puso. Sa puso, sa pamalagitan ng banal na espiritu. At dahil selyado ito ng perpektong dugo ni Kristo, ito ay isang tipan na hindi na kailanman masisira. Dito naging permanente ang relasyon. So, kung pagsasama-samahin natin ang lahat, itong babae, higit pa siya sa isang karakter. Siya yung mahabang linya ng katapatan sa buong Biblia. Mula sa pangako kay Eva, sa tapat na nalalabi sa Israel, Hanggang sa simbahang inuusig pero nananatiling matatag. eksakto, nakabihis siya kay Kristo, ang araw, nakatayo siya sa pundasyon ng patotoo ng mga saksi, ang buwan, at kinoronahan siya ng tagumpay ng mga martir, ang mga bituin. Ang kanyang kwento ay kwento ng katapatan sa gitna ng isang cosmic na labanan. Isang kwento ng tagumpay. At bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo na nakikinig, idinidiin ng mga source na binigay mo na ang pinakabuod ng pagkakakilanlan ng nobya ay ang pagtanggap lamang sa binihin ng kanyang nobyo, si Jesucristo, ang salita ng Diyos. Sa isang mundo ngayon na binobomba tayo ng iba't ibang impormasyong, ideolohiya at mga boses na lahat sumisigaw para sa atensyon mo, ano kaya ang praktikal na ibig sabihin para sa isang tao o para sa isang komunidad na maging ganito kadalisay? Ganito kapili sa kung ano lamang ang tinatanggap at pinaniniwalaan. Isang bagay na maaari mong pag-isipan.